Oo, tama ka. Wala pang final na teksto. Hinala ko magkakaroon tayo ng mas maraming detalye pagdating ng katapusan ng linggo kapag naganap na ang formal na seremonya ng pagpirma sa pagitan ni Pangalawang Pangulo Vance at ng mga matataas na opisyal ng Iran. Para sa akin, ang kasunduang ito ay unang hakbang sa mahaba at posibleng mahirap na proseso ng mga susunod pang negosasyon. Ngunit ito ay kinakailangan. Dahil sa totoo lang, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ang 38 araw na kampanya na pinangunahan ng Estados Unidos at Israel ay hindi naabot ang mga layunin nito. Tiyak na naipakita o naipamalas nito ang kanilang lakas militar. Pero ito ay nakabatay sa maling akala na magiging mabilis at madali lang ang operasyong ito, na baka nga magdulot pa ng pagbabago o pagkakawatak-watak ng pamahalaan. Sa totoo lang, kabaliktaran pa ang epekto ngayon. Hindi ibig sabihin na wala ng hamon sa hinaharap. Sa tingin ko, marami pang dapat bigyang diin na hamon. Una sa lahat, malamang na magiging matagal ang proseso ng diplomasya. Matagal na nakakausap ang Iran at Estados Unidos, kahit 2 araw bago magsimula ang digmaan. Kaya dapat nating asahan na magkakaroon pa ng maraming pagsubok at pati na rin ang mga pagsisikap ng mga sumisira tulad ni Punong Ministro Netanyahu na malinaw na ipinakita niya. Sa ating lahat na siya ay tutol sa MOU na ito. Pero ang pagkakaroon ng kahit anong uri ng kasunduan tungkol sa nuclear program ng Iran, sa tingin ko ay para sa mas malawak na interes ng internasyonal na komunidad at partikular na interes ng US. Ang hindi pagkakaroon ng kasunduan ay tiyak na negatibo para sa reyon. Idadagdag ko rin na hindi rin ito tiyak na magdadala ng mas mabuting seguridad para sa Israel. Sa huli, bilang pamhuling paalala, ang sistemang umiiral na yon at pinahahalagahan ko yon, mas madali itong isipin bilang isang rehimen. Ngunit napakatagal na nitong nasa kapangyarihan at haharap ito sa mga hamon sa ekonomiya at mga balakid sa muling pagtatayo. Matagal na itong may crisis sa lehitimasyon dahil sa sunod-sunod na protesta sa bansa. Kailangan nating makita kung paano magbabago ang sistema. Kung ito ba ay titindi, magiging mas militar, o kung patuloy itong babawasan ang pag-asa sa ideolohiya, lalo na sa relihiyosong ideolohiya, at mas hihilig sa nasyonalismo. Maraming padalas-dalas na opinyon at pagsusuri tungkol sa Iran nitong mga buwan, at mas matagal na panahon ang napatunayang mali. At kailangan kong sabihin na ang sistema ng Israel ay nagpalaganap ng marami sa mga naratibo at pagsusuring ito at dinala ang rehiyon, sa tingin ko, sa pinakamarupok nitong kalagayan sa matagal na panahon. Sa huli, masama talaga ito para sa seguridad ng rehiyon at malinaw na pati na rin sa seguridad ng lahat ng mga bansa sa lugar na ito. Sa tingin ko, panahon na para huminto, magnilay at pag-isipan ang pambansang at panrehiyong interes. Magsasalita ang punong ministro ng Israel maya-maya, ngunit napag-usapan mo na ang sitwasyon ng seguridad dito. Sa tingin ko, marami ang nagulat dito nang atakihin ng mga Iranian ang isang American Apache helicopter. Sumagot ang US President na kailangan niyang kumilos, habil kailangan. Nagtatanong ang mga Israeli kung tuloy-tuloy ang pag-atake ng Hezbollah sa Israel. Kung muling bantaan ng Iran na atakihin ang Israel gaya ng ginawa nito 24 na oras na ang nakalipas, nais ng Israel na protektahan ang mga sibilyan nito. Gusto kong pag-usapan ang issue ng mga mamamayang Iranian na nabanggit mo kanina. Maraming aktivista sa ibang bansa ang nagsabing nagkaroon sila ng pag-asa nang ianunsyo ni Donald Trump noong Enero ang paparating na tulong. Ngayon, pakiramdam nila ay nakipagkasundo siya sa demonyo at iniwan o pinagtaksila na sila. Ano sa palagay mo tungkol sa ibig sabihin nito para sa mga tao sa mismong lugar na naghihintay ng tunay na pagbabago ng rehimen? Una sa lahat, ang Iran ay isang napakalaking bansa, may 90 milyong tao, at ako, pinahahalagahan ko yon. May malaking bahagi ng lipunang Iranian na matagal nang nagpoprotesta, sinusubukang magkaroon ng boses at impluensya sa sarili nilang bansa. Si Pangulong Trump sa totoo lang ay hindi talaga tutulong sa mga tao ng Iran. Napakalinaw noon dahil hindi talaga dumating ang tulong, kumbaga mahigit 6 na linggo matapos ang marahas na pagsupil na naranasan ng mga Iranian noong ika-8 at ika-9 ng Enero.
Kung magkakaroon ng pagbabago sa loob ng Iran, sa tingin ko dapat ito ay pangunahan ng mga Iranian at hindi ng mga desisyon mula sa mga panlabas na puwersa. Hindi talaga nagtagumpay ang mga panlabas na puwersa na mapatalsik ang mga pinuno ng Iran. Ang mga mamamayang Iranian ang nakagawa noon. Kaya sa tingin ko, ang mga Iranian syempre ay watak-watak at hati-hati sa isang napakalaking bansa. Mayroon ngayong grupo na nakikita ang Islamic Republic na mas malakas dahil nalampasan nila ang isang digmaan sa kamay ng Estados Unidos at Israel ng magkasama. At para sa grupong iyon, maaring natanggap na nila ang mensahe. Siyempre, meron pa ring mga galit na kalaban sa loob ng sistema na naunawaan din niyon. Bilang resulta ng sigalot na militar na ito, mas tumibay ang sistema sa Iran at mas determinado itong manatili at mabuhay. Kaya sa tingin ko, dapat munang umatras at pag-isipan ulit kung paano matutulungan ang mamamayang Iranian. Sa totoo lang, masasabi kong hindi talaga natulungan ng digmaang ito ang mga Iranian. At ang digmaang ito ay dumating sa pangakong tutulungan silang makontrol ang bansa. Ngunit iniwan lang sila nito ng mas matigas na pamunuan. At muli ito ay dahil isinagawa ang digmaang ito batay sa maling akala na mahina ang rehimeng ito na mabilis itong babagsak. At ang ganitong uri ng pag-iisip ay kailangang pagnilayan upang marahil ay makahanap ng mga bagong paraan at estratehiya para sa mga Iranian mismo. Ngunit higit pa roon, para rin sa buong reyon.